Hi, this is the second episode and pag-uusapan natin ang pag-ban ng Amerika sa TikTok. So yun, marami nga tayong nababalitaan mostly sa mga nakaraang araw na ibaban ng Amerika ang TikTok. So bakit nga ba? Ano yung dahilan? Paano to nagsimula at paano siya matatapos probably? So everything in between or everything na gagawin nila, iisa lang ang purpose, is to protect Americans from any other country na makuha yung privacy and information nila or yung security ng buong bansa. So ayun kasing pinaka-objective nila. Nabasa ko sa isang article na January 19 yung pagbaban ng TikTok or pagbaban ng Amerika sa TikTok. At I think meron din ako nabasa na medyo i-delay yung pagban kasi nalaman ni Donald Trump, ang presidente ng Amerika, na mataas daw ang percentage na naitulong ng TikTok para sa pagkapanalo niya bilang presidente ng last election. So hindi ko alam kung ano yung magiging desisyon niya, and yun, sana magkaroon ng conclusive at sabihin nila kung papatanggal ba o hindi nang agad-agad para maisama ko pa sa video na ito. Pero kung hindi naman, let's talk about something deeper, which is anong ibig sabihin nito for other countries. Especially yung mga ibang country naman, pinapayagan naman nila yung TikTok para gumana sa country nila, 'di ba? Very bilang lang ata ang mga nag-ban sa TikTok. Pero isa kasi yung TikTok sa sinasabi nila, kiniklaim nila na mayroong Chinese-related connections. So I think Singaporean yung may-ari ng TikTok or something like that. Kailangan natin i-research yun. Pero sabihin na natin may kinalaman yung China sa paggawa ng TikTok, yung buong algorithm and all, and nakukuha nga nila yung mga informations and ng mga users. Let's say ganun nga. It is a threatening, very risky para sa Amerika na pabayaan lang ito. Kasi kahit sabihin natin na parang bakit naman nila papatanggal, parang useless naman yan, parang hindi naman masyadong nakakaapekto yan sa araw-araw na pamumuhay. Pero I think advance mag-isip dito yung Amerika dahil one day darating ang panahon na magkakaroon ng isang wrong move at sana hindi mangyari, pero kung magkaroon man, at least naprotektahan nila ng mas maaga yung lahat ng mga security information, private manner ng buong bansa. The next thing na gusto kong pag-usapan is yung about sa pagtatanggal ng Amerika sa TikTok at kung ano yung sinasabi ng presidente ng Amerika dito. Si Donald Trump ay isa sa mga nakakita ng impact ng TikTok kasi sobrang daming naapektuhan ng TikTok eh. Pwede ka mag-promote ng music, pwede ka mag-promote ng events, pwede ka mag-promote ng YouTube channel. Lahat ng makikita nyong halos celebrity ngayon, mga bagong streamers at music artists, lahat yan actually nag-boom talaga sa TikTok. 'Di ba? Doja Cat, 'di ba? Isa 'yan sa mga artist na yes, sikat na siya, pero nung dumating yung mga kanta niya sa TikTok at ginawan trend, grabe. Kai Cenat, Speed, mga streamers na kinlip ng mga fans nila yung stream nila, and then marami nakapanood sa TikTok, and then eventually dumami yung sakop nila or yung fanbase nila. So, sa mga ganung bagay, napakahalaga ng TikTok dahil meron siyang algorithm na mahirap hanapin. Actually, mahirap i-duplicate yung algorithm ng TikTok. Sobrang hirap niyang abutin compared doon para sa mga, alam mo yon, sa mga ibang apps. So ginagaya nga rin ng Instagram yung TikTok parang, alam mo yon, yung reels nila talaga namang hinahanap nila yung tamang timpla ng algorithm
So, napakahirap nun. May mga nagtatangka na bumili ng TikTok na galing USA para hindi siya i-ban. Pero I think hindi rin ipapabili ng TikTok yung sarili nilang company. At yun, sabi ng presidente ng United States, malaki rin daw ang naging impact ng TikTok sa kanya. Dahil I think tumaas yung bilang ng mga youths na bumoto sa kanya, and malaking bagay dun yung TikTok. So, everything na natulungan ng TikTok throughout this prime years niya, which is 4 years, 5 years, kung kailan ko siya nakitang sumikat. Pero sobrang, I think mga 4 years na, 4 years ago. So, yun, sobrang dami niya nang natulungan na iba't ibang mga tao, iba't ibang mga influencers, Tagalog, or Filipino rather, Amerikano, every country, diba? Sobrang layo na nang na-reach ng TikTok. So, kawalan din to sa mga American streamers, influencers. Kaya marami nga nagpepetisyon na wag na lang tanggalin or wag i-ban. So, kagaya na sinabi ko, January 19 ang pagbaba ng TikTok, at may nagsasabing ide-delay nila ito dahil pag-aaralan pa daw ni Trump, dahil meron daw siyang appreciation, maliit na appreciation para sa TikTok. At isa sa mga gusto ko ring pag-usapan talaga is yung impact nito when it comes to us. Meron ba siyang impact sa atin? Bakit pa natin siyang kailangan malaman? Hindi naman tayo taga-Amerika. Okay, first of all, isa sa mga move na maaari ding gawin ng Pilipinas is yung move na ginagawa ngayon ng USA. Kasi every time na makikita ko kung ano yung pinakakalaban ng US, it's China, right? Sila ang pinaka-competitor sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa. At the same time, kung meron mang bansa na may problema tayo, sa tingin nyo, ano kaya yun? Or sino kaya sila? It's China. So, it is very important na parang malaman natin itong buong landscape nila at makita natin kung paano mag-resolve or magiging conflict ba siya throughout this whole situation. Magiging mas malalim ba siya sa pagbaban, diba? Naalala ko noon tumakbo si Donald Trump. Sabi niya, papaigpitan niya yung borders, lahat ng mga ibang lahi na hindi legal na pumasok sa country is paalisin. So, ano yung magiging epekto nun? Ito na ba yung first step sa mas malalim at mas malayo pang impact? So, yun, napakahalaga din niya sa atin kasi eventually, di ba, kung matuloy man tong sigalot sa West Philippine Sea at kung hindi naman tayo pinalad na magkasundo lahat-lahat, diba? Ito rin yung mga isa sa mga moves na parang, okay, baka nga pwede rin itong gawin ng Pilipinas someday. And sa tingin nyo, this is my question, magiging impactful kaya sa'yo kapag natanggal yung TikTok? Let's say, the Philippines said na okay, February 14, tatanggalin namin ng TikTok. Ikaw ba, maapektuhan ka ba nung pagtanggal na yon or yung pag-ban na yon? Kasi ako personally, oo. As much as, diba, I hate to admit it, but isa rin talaga ako sa mga na-hook ng TikTok. Sobrang ano niya kasi, sobrang fast-paced, sobrang dali malaman ng mga information, may mga information na pwede mo lang swipe up, diba, na hindi mo kailangan talaga pakinggan. I think naglagay na rin sila ngayon ng parang, diba, may mga speed na dun sa settings. So, it's very useful app for entertainment, for music. Makakahanap rin ako ng mga kanta doon. Nalagay ko sa playlist ko. At very useful din siya sa sa information. May mga Pilipino din talaga ako na influencers na sinusundan pagdating sa opinion sa gobyerno or opinion sa history, opinion sa math, di ba? Maraming ganun eh. Maraming mga subjects kapag, di ba, kailangan kong intindihin ang isang bagay, YouTube muna ako, and then kung wala or mahaba yung video, pupunta ako TikTok, titignan ko kung meron. So, napakahalaga niya. So, for the past 4 years,
ito na talaga yung nag-hook sa atin eh, 'di ba? Parang 3 hours ng buhay natin nakalaan doon sa TikTok. So, yeah, it's crazy pero ito na yung parang first step ng pagbaban ng TikTok kasi malaking country ang Amerika for TikTok to lose those viewers. Sobrang laki din nun. At sobrang laki rin ng influence ng Amerika. So, the next thing and the last thing na pag-uusapan ko at gusto kong itackle is yung impact ng pag-alis ng Amerika sa viewership ng TikTok. At I think bilang, kunyari ako yung CEO ng TikTok, sayang, ba? Sayang. Maraming mga corporations doon na parang, alam mo yon, kasi halos kalahati or more than half ata ng most followed influencer sa TikTok is American, diba? Addison Rae, yung D'Amelio sisters, marami. So, yun. Ano tingin nyo? Anong opinion nyo dito about sa pagbaban ng TikTok? Magkakaroon tayo ng part 2 nito kung naban na siya at pag-uusapan natin kung ano yung impact nun. At abangan natin to sabay-sabay kung mababan nga ba ang TikTok sa Amerika. And the question is, pakilagay nyo dyan sa comment, sana may sumagot, di ba? Ano kaya ang epekto sa'yo kapag naban ang TikTok? And why do you think na dapat iba ng TikTok or dapat ba itong hindi iba? So, that's it. A very short episode 2, di ba? Para lang maitakil natin ang mga fast informations. So, maraming salamat sa pakikinig and please like the video and subscribe. Hindi ko akalain sasabihin ko yun sa buong buhay ko. Pero, like, share, comment, and subscribe. And sana, nandito pa rin kayo sa episode 3. Bye-bye! Di na ko